Yan, subagkrek araw mga farmers. Welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. If you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's vlog mga farmers ay babahagi po sa inyo yung aking ika-5 pitas ng aking Mayumi F1 na upo or battle gourd. Okay, so bago po ang lahat, shoutout muna sa ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially to my mentors in Ampalaya and Upo Farming. Shoutout Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy ng Montpelier, Agaw, Cebu. Shoutout Gaw. And of course, shoutout also sa ating mentor, Agaw Pino Yanggurin Kaminari ng Barangay Manatad, Sibungas, Cebu. Shoutout Gaw. And of course, shoutout also sa ating kaibigan mula dyan sa Kabilatan Farm, Anahaw, Argao, Cebu. Shoutout Boss Farmer Montijo. Okay. And also, shout out sa ating kaibigan mula sa Manila. Shout out Bay Lakas ng Negros TV. Okay. And then, sa ating kaibigan mula dyan sa ibang bansa, no? Sa puwersa ng Persian Gulf Qatar. Shout out Idol Aquaros at sa lahat ng iyong mga kasamahan dyan. Okay. So, sino pa? Shout out Boss Ayan Vlogs ng Cagay, Sibungas, Cebu. At the same time, shout out Salvador Farmers. Tabang Vlogs, Rose Argalvan ng Puerto Princesa, Palawan. So shout out po sa inyong lahat dyan. And then sa Bohol, shout out sa ating kaibigan, no? Warrior Brothers. At the same time, Beth Hoffman, kay Ate Beth Hoffman. So shout out. And also, sino pa? Sa ating magkasamahan sa YouTube, shout out The Oracle Channel, boss. Shout out, maraming salamat po at sa lahat po ng sumusuporta sa atin. Iska Indalusa, mami, kumusta? Shout out. At the same time, Lisil Pardo, shout out din. At sa iba pa nating kasamahan, Jubil Hiba, at sa mga kasama natin sa mga Kamiyaw groups. Okay? Yun. So, yun nga mga farmers, yung topic natin is ika-5 pitas ng aking Mayumi F1 na Ampalaya. So, yun po ang ating usapan, kaya tara na mga farmers. Yan, so once again, welcome no dito sa ating channel, Sir Cha the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And our topic for today is all about our 5th harvest of our Mayumi F1 battle gourd or opo. Okay. So ito mga farmers, yung area na to, tapos ko nang hinarbisan kanina. Okay. So ang harvest natin is nandun pa sa bahay. Kibali, 2 beses ako nagpitas mga farmers dahil nakadepende po sa laki ng bunga. So last Saturday mga farmers, ang hinarbis ko ay mga almost 80 kilos siguro mga ka-farmers. At yun nga, nandun sa bahay mga farmers. Tapos ngayon din, kanina mga 5 to 10 minutes kanina, nag-harvest na rin tayo. So maybe 30 to 40 kilos siguro. I'm not sure. Kaya medyo wala na kayo makikita masyadong malalaki ang bunga. So ang bunga na makikita niyo is mga maliliit pa, like this one. Okay, and then kanina umaga nagdilig tayo mga farmers. Nagpapakain tayo ng abono. Kaya ito, in just 2 days, harvest na yan. Lalaki na yan. So nandito. Yan. Okay. So yung iba nandun. Maliliit na lang ang bunga, no? Yan. Kasi kinukuna na natin. And then, mga farmers, medyo nakakalungkot yung presyo, mga farmers. Kaya ang nangyari, sana ay nag-i-spray ako once a week dito sa upo. Kasi hindi naman siya masyadong inaano ng mga insekto o ng uod. Pero dahil po sa baba ng presyo ay mga farmers, hindi po ako nag-spray muna, pero chine-check ko lagi.
Kasi kung mag-spray ako mga farmers, malulugi ako mga farmers. Kasi in the first place, yung presyo ng upo ngayon dito sa Cebu mga farmers, grabe. Nakakawalang gana. Isipin mo, 5 pesos per kilo na lang. Nako. Nakakawalang gana mga farmers. Pero yun nga, patuloy pa rin. Kasi hindi naman pwedeng hindi natin alagaan. Mamamatay ito. Sayang. Gumastos tayo dito. So patuloy ang ating pag-aalaga sa pag-aabono. Ang kinokontrol lang natin mga farmers is yung pag-spray. Kasi yung pag-spray mga farmers, yun po ang may malaking costing. Malaki po ang cost ng pag-i-spray kasi mahal yung medisina. Okay lang sa abono kasi ang abono dito kalahating drum lang ang magagamit mga farmers. Tapos tag 50 pesos naman yung mga farmers, yung winner, Yara winner. So ang timpla ko 5 kilos per drum, yung 200 liters na drum. Tapos half lang yung magagamit. So ibig sabihin half lang ng 250. So 125 lang mga farmers. Kaya kuha siya. Pero kung mag-spray, malalaki yung dahon ng upo, kailangan ng isang drum ng ng mixing ng medisina. Tapos minimix natin 3 medisina. Meron tayong insecticide. Gamit natin gold para walang mga insekto, like especially yung yung uod. Then sinamahan natin ng fungicide. Fungicide na gamit natin is Score, mahal. Kasi halos lahat ng fungicide ngayon mahal talaga mga farmers. Tapos meron pa tayong foliar. Yung foliar na ginamit natin, calcium boron. So matotal, kung i-mix talaga natin, almost 2,500 ang magasto per week. Kung yun ang gagawin natin, 2,500 plus 500 na abono, di 3,000 income natin 1 week, 700 pesos. Nako, patay. Kaya mga farmers, yung ginawa ko, minimize ko yung pag-spray. Ang ina-sprayhan ko lang yung ampalaya kasi mababa ang ampalaya pero kaya. Kasi siya lang 28 pesos per kilo yung last na na balanse. So medyo may itatabi pa tayo. Pero sa upo wala talaga, negative. Grabing paita. Ang nangyari kasi mga farmers, yung napakainit na panahon, January to May, yung may tanim lang ang merong income. Tapos yung iba, walang tubig, patay yung mga tanim nila. So ang ginawa is hinihintay yung ulan. Ngayon ang ulan dumating June, kaya July, August, nagsitaniman ang mga tao, halos lahat ng dito sa Cebu. Hindi ang nangyari, ngayon lahat din nag-harvest. So oversupply, automatic, baba ang presyo, paksit. Kaya yun ang nangyari mga farmers. Lahat ngayon ng farmers dito sa Cebu, yayay. Except lang doon sa may kamatis, kasi ang kamatis mahal, 80 ang kilo. Yan, marami pa tayong bunga dito. 2 days, ma-harvest na rin to. Yan. Kaya yun ang nangyari mga farmers. Kaya hindi ko muna siya ini-sprayhan talaga. Ang plano ko is twice in a month na lang yung pag-i-spray, kung hindi magbabago yung presyo. Pero kung magbabago yung presyo mga farmers, like 20 to 30 pesos per kilo, okay na, mayroon na tayo may itatabi doon based doon sa analysis natin. Kasi mabigat naman yung upo mga farmers, kaya okay lang. Pero dahil ngayon ay 5 pesos per kilo, hindi mo na tayo mag-spray. Malulugi tayo mga farmers. Laki pa naman ang gasto natin, especially sa banana twine. Yung banana twine is 230 pesos
per ball. Nakagamit tayo sa area natin, both sa Ampalaya at dito sa Upo. 47 ka ball mga farmers. Almost 10,000 ang gasto sa banana twine lang. Ang tagal mabawi mga farmers. Hirap. Kaya ganyan. Pero yung quality mga farmers, okay pa rin. Ganyan. So ngayon mga farmers, dadako tayo sa bahay at tingnan natin yung harvest namin. Tara na. Yan, so good morning mga farmers, ano? Happy Monday. So nag-harvest tayo ng ating upo yesterday. So at ito po yung ating na-harvest mga farmers na mga upo, Mayumi Ipwan Battle Gourd. So yan siya mga farmers, ang kabuuan na na-harvest natin sa ating upo. So super mga farmers, marami pa rin. At the same time, ngayon kinokontrol na natin yung laki niya mga farmers. So ganito, 3/4 to 1 kilo each piece mga farmers, kasi sabi ng aking suki, kailangan daw 3/4 to 1 kilo ang size ng upo mga farmers, or yung timbang, kasi ngayon masyadong oversupply yung gulay mga farmers, kaya ang mura ng mga bilihin dito sa Cebu. Kaya ang gusto niya 3/4 to 1 kilo lang yung bawat isa na upo, para hindi po mahirap na i-dispose or ibinta. Kasi yung mga nakaraan mga farmers, meron akong na-harvest na tig 1.5 kilos. So nahihirapan siyang mabinta. Kaya sabi niya, kailangan yung harvest is 3/4 to 1 kilo lang talaga yung bawat isa. Kaya yun, ito na ang nangyari mga farmers. Yan ang ating hinarvest na upo. So thank you Lord, kahit mura, at least meron talagang harvest mga ka-farmers, no? So ganyan siya mga farmers, yung ating harvest, no? Ang gaganda mga ka-farmers. Kung ito tumama sa presyo, sana mga farmers, magkakaroon talaga tayo ng magandang kita. Pero ito okay pa rin, kahit hindi gaano ka mahal, pero kahit mura, at least meron pa rin. Isipin mo farmers, ang daling bumaba ng presyo. So first time na padala ko, 15 pesos per kilo. Then second time 10 pesos per kilo. Then third time 7 pesos per kilo. And then last time nung ika-fourth time natin 5 pesos per kilo. Ngayong ika-apat na padala or sa fifth harvest ko, iwan ko kung magkano na lang. Baka ako sana hindi naman bumaba sa 5 pesos mga farmers. Kakalungkot na. So ganyan yung ating harvest mga farmers. So maraming salamat po sa inyong panonood dito sa aking YouTube channel. Yan, so once again, good morning. Today is Monday, so thank you so much Lord for the bountiful harvest. So ito mga farmers, yung ating harvest sa ating upo, no? So battle gourd natin is 95 kilos. Yung pag-harvest natin is mostly everyday. Tapos ni-imbak natin yung harvest natin para pagdating ng biyahe ng ating suki ay madadala, kasi minimum 3/4 to 1 kilo ang nire-request mga ka-farmers. Kanya ganyan, hindi pwedeng palakihin masyado. So 95 kilos mga farmers ito, dalawang bakat. So hindi natin pinuno yung bakat kasi masyadong mabigat, kaya kailangan lang 45 kilos per bakat. So ganyan mga farmers. So maraming salamat sa inyong panonood. Once again, this is Sir Chad Farmer, ang gurong magsasaka ng Cebu, Philippines. Bye bye and thank you.